Wow! Yo, what's up mga kamangyan? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng simpleng-simpleng alamang na hipon. Ipapakita ko sa inyo step by step nang walang paligoy-ligoy pa. Kagaya na nakikita nyo ngayon, ginigisa o piniprito ko lang ang taba ng baboy. Mas maganda kung purong taba hanggang magmantika siya ng puro sa kanyang sariling mantika. At gaya nyo nakikita nyo, golden brown na siya. Pwede nyo siyang ihiwalay o itabi. At yung pinaggisahan ng kanyang sariling mantika, ang nakikita nyo ngayon ay sibuyas bawang na may kaunting luya. Gigisahin nyo din lang siya hanggang mag golden brown. Halu-haluin nyo lang at tamang-tama lang ang apoy para hindi siya masunog, kasi iniiwasan natin yung magpait yung ating niluluto. At pagkatapos nung ito nga pala yung isinitabi nating mga taba ng baboy, at ito yung hipon na alamang na gagamitin natin habang tayo ay nagigisa pa ng ating sibuyas, bawang at luya. O nga pala, hindi ko nasabi sa inyo, may asukal tayong gagamitin para yung alat ng ating alamang ay labanan ng asukal, kasi hindi natin alam kung gaano kaalat yung titimplahan natin. At nung nakikita nyo sa video, tinataktakan ko na ng asukal. Halu-haluin nyo lang ulit. Kung napapansin nyo na wala na yung mantika, pero huwag kayong mag-alala, babalik yung mantika na yan mamaya. Akala nyo parang ano na lang siya, diba? Tuyong-tuyo na. Kaya ako ginagawa yung pag-aarnibal ng asukal, o inaarnibal ko yung asukal para hindi siya magkulay brown na kagaya ng nakikita nyo. Inaarnibal ko para mas maganda yung texture ng ating kulay ng alamang. At mamaya ipapakita ko sa inyo. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, babalik din yung mantika, at pag nakita nyo ganyan na siya, okay na yung lahat. Itaktak nyo na yung alamang. Tapos lalagyan na natin yan ng mga pampalasa. Simple lang ang mga pampalasang nilalagay ko dyan. Kung makikita nyo, hindi na natin pinagtumpik-tumpik pa kung ano yung mga ingredients na nilalagay natin. Una, asukal, sibuyas, bawang, luya. Ngayon maglalagay naman tayo ng magic sarap. Magic sarap, dalawa ang ginagamit ko, pero kayo depende na sa inyo kung ilan ang ilalagay nyo, kasi maalat naman yan. Hindi kahit gano'ng karami, o huwag naman sobrang dami, hindi na malalasahan yan. Kumbaga pampalasa din yan, dagdag lasa. Pero ako kung gusto ko gamitin talaga betchin. Pagkatapos nun, nailagay na natin yung betchin o yung magic sarap, lagay tayo ng paminta. At sa mga gusto ng maaanghang, pwede kayong maglagay ng sili. Depende rin kung gaano kadaming sili ang gusto nyo ilagay. Huwag naman yung napakarami. Pero kung gusto nyo pati bata makakakain, huwag nyo nalagyan ng sili. Dahil pwede naman yan kung kailan lang kayo kakain, dun lang kayo maglagay ng sili. At pagkatapos nun, ilagay nyo na rin yung karne na hiniwalay nyo kanina, at halu-haluin nyo na lang hanggang sa mag-mix ng maayos. Pagkatapos, ready na. Pwede na nating kainin.